Muling nagpahayag ng positibong pananaw ang Estados Unidos kaugnay ng negosasyon nito sa Iran na layong tapusin na ang digmaan sa gitnang silangan. Grabe, Pangulong Bongbong Marcos, tumayong matibay na lider at pinagsabihan si Trump, Netanyahu, pati ang Supreme Leader, buong mundo na mga halika ating to pag-usapan mga kaibigan. And we respect their leader greatly. This is their leader. Thank you. And he's very tough on negotiating, but that's okay. It'll work out. Well, it's tough. He's a very tough negotiator. So far, we're not there because he's negotiating too tough. In fact, I used to like him better than I do now. He's too tough. But we'll probably agree to something. But he is. He's strong. A strong negotiator. He loves your country. Ang tinig ng balanse, pinagsabihan nga ba ang mga higante? Paano magiging boses ng katwiran ng isang maliit na bansa sa gitna ng mga naglalakiang superpower na handa ng mag-nuclear war? Akala ng marami sunod-sunuran lang ang Pilipinas sa mga utos ng Amerika at Israel. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na sa gitna ng United Nations tumayo ng matibay si President Ferdinand Marcos Jr. at direktang pinagsabihan ang mga lider na gaya ni Trump, Netanyahu, pati ang Supreme Leader ng Iran? Hindi ito usapang kanto, pero isang makasaysayang paninindigan na nagpamanghas sa buong mundo. Ano ang sinabi niya na nagpatahimik sa bulwagan ng United Nations? Tragedies need to stop. Innocents must be protected and their basic needs immediately provided. And for the wider region, the Philippines joins the international community in calling for restraint, de-escalation, and cessation of hostilities. Sa pagpasok ng 2026, tila nasa bingit na ng ikatlong digmaang pandaigdig ang mundo. Si Donald Trump, bit-bit ang accelerator ng military power, ay nag-uumpisa na ng gyera laban sa Iran kasama ang Israel. Ang Strait of Hormuz ay sarado. Ang langis ay nagbabanta sa $200 per barrel at ang mga missiles ng Iran ay bumubuhos na sa UAE. Therefore, ang mundo ay naghahanap ng isang bridge builder, isang leader na hindi takot magsabi ng totoo sa harap ng mga agresor. Sa kanyang Truth Social post, sinabi ni US President Donald Trump na nakatakda ng pirmahan ngayong araw ang kasunduan sa pagitan ng magkabilang panig. Sinuportahan naman ni Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif ang pahayag ni Trump at sinabing posibleng maisapinal ang kasunduan sa loob ng 24 oras at masundan ito ng mga technical talks sa mga susunod na araw. Sa gitna ng tensyong ito, tumayo si Pangulong Bongbong Marcos sa United Nations General Assembly, habang si Trump ay naniniwalang pretty much at the end of the line na ang Iran at puro dahas ang sagot. Iginiit ni Marcos na hindi karapatan kundi pribilehiyo ang kapangyarihan. Direkta niyang sinabi na dapat manaig ang diplomasya at sundin ang international law. Sinabihan niya ang mga nagdidigma ang panig na ang mga inosenteng sibilyan ang laging talo. Nagtungo na rin sa Tehran ang mga negotiator mula sa Qatar upang tumulong sa pagtatapos ng mga natitirang usapin sa kasunduan. Ang Qatar at ang Pakistan ay kabilang sa mga pangunahing tumatayong mediator sa pagitan ng Washington at Tehran. Gayunman, hindi sinang-ayunan ng Iran ang inilatag na timeline ng Estados Unidos. Ayon sa tagapagsalita ng Iranian Foreign Ministry, bagamat nananatiling bukas ang posibilidad na mapirmahan ang kasunduan, hindi pa rin pinal kung kailan ito mangyayari. Pero hindi lang siya nakiusap. Hinamon niya ang United Nations Security Council. Sabi niya, kung hindi kayo makakapagbigay ng kapayapaan, ang Pilipinas ang tatayo para maging voice of balance. Therefore, ang kanyang talumpati ay naging slap in the face para sa mga bansang mas pinipili ang missiles kaysa sa negotiating table. We join calls for restraint, a de-escalation and cessation of hostilities, respect for international law, including the UN Charter and humanitarian law, and for all concerned to return to the negotiating table. Sa isang panayam kay Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, pinag-iingat nito ang media sa pagbuo ng mga espekulasyon na maaaring makaapekto sa tinatakbo ng usapan. برای همین هم در توییت خواهش کردم که رسانه‌ها از گمانه‌زنی‌هایی که میتونه فضا رو واقعا به لحاظ روانی، به لحاظ سیاسی، به لحاظ بین‌المللی جوری مشوش بکنه که این فرصت رو به اصطلاح خدشه‌دار بکنه، خودداری بکنن، صبر بکنن، بذارن کار ما در با اصول خودش، با منطق خودش جلو بره. وقتی نهایی شد ان در Marami ang nagulat ng isulong ni PBBM ang kandidatura ng Pilipinas sa United Nations Security Council para sa 2027 hanggang 2028. Hindi lang ito para sa pwesto. Nilinaw niya na handa na tayo maging boses ng Indo-Pacific at ng mga bansang biktima ng climate change at aggression.
habang ang Iran Foreign Minister ay nagbabanta ng ganti at si Trump ay ayaw ng diplomasya. Si PBBM naman ay nananawagan ng proteksyon para sa mga migrant workers at seafarers na naiipit sa gitna ng dagat. We believe that migration is a force for good and that migrants contribute to sustainable development in the countries of their origin, in transit, and in their destinations. Migrants, including seafarers, connect our nation. Their dignity and rights should serve as a unifying principle, not a divisive fault line for governments worldwide. Kabilang sa mga nilalaman ng inaasahang kasunduan ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz, pagluwag sa ilang economic sanctions laban sa Iran, pag-unfreeze sa assets ng bansa at pagpapalawig ng tigil putukan sa loob ng 60 araw habang pinag-uusapan ang mas detalyadong mga issue. Kabilang din sa mga pag-uusap ang magiging kapalaran ng nuclear program ng Iran. Ayon kay Araghchi, sa loob ng 60 araw pagkatapos malagdaan ang paunang kasunduan, pag-uusapan ang mga technical na detalye tungkol sa enriched uranium stockpile ng Iran at iba pang nuclear commitments. Sa ngayon, hindi pa tiyak kung mapipirmahan na nga ang kasunduan na magwawakas sa isa sa pinakamatinding sigalot sa gitnang silangan sa mga nakalipas na buwan. Pero ang pinakamatindi, ang pag-ako ng Pilipinas na mag-host ng Loss and Damage Fund para sa climate change. Therefore, ipinakita ni Marcos na habang ang ibang bansa ay nagpapakitang gilas sa pagpapasabog, ang Pilipinas ay nagpapakitang gilas sa pagliligtas. We established the climate change expenditure tagging system, which allows us to track and to align budget priorities with the National Climate Change Action Plan. To address loss and damage associated with the adverse impacts of climate change, the Philippines was selected to host the board of the Fund for Responding to Loss and Damage. And as host country of the board, we commit to ensure the fund's governance maintains equitable, transparent, and needs-based allocation of resources. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Sa gitna ng mga hari at pangulo na nagpapaligsahan sa lakas, may isang hukom na mas mataas sa kanilang lahat. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa dami ng missiles, kundi sa katapangang aminin na kailangan natin ng kapayapaan. Sabi sa Mateo 5:9, mapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Ang pagtayo ni PBBM laban sa karahasan ni Trump, Netanyahu at ng Supreme Leader ay isang anyo ng hustisya para sa mga inosenteng nadadamay. Pero kailangan din natin ang awa ng ating Panginoon Jesus upang palambutin ang puso ng mga leader na ito bago tuluyang magliyab ang mundo. Ang pag-ibig sa kapwa ay ang pinakamataas na batas. Therefore, manalangin tayo na ang boses ng Pilipinas ay magsilbing mitsa ng paghupa ng puot at pagbabalik ng katwiran. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos ng mga pangyarihan sa lahat na nasa langit, Ikaw ang prinsipe ng kapayapaan. Idinadalangin po namin ang mga lider ng mundo, sina Trump, Netanyahu at ang Supreme Leader ng Iran. Pawiin mo po ang puot at ambisyon sa kanilang mga puso na nagdudulot ng pagdanak ng dugo. Salamat po sa katapangang Pangulong Marcos Jr. upang manindigan para sa diplomasya at katarungan sa United Nations. Protektahan niyo po ang aming mga OFWs at seafarers sa gitna ng kaguluhan. Pero higit sa lahat, o aming Panginoon Diyos, maghari ka sa aming bansa at sa buong mundo. Kaya naman, o aming Panginoon Diyos, anuman ang planong masama ng tao, ang iyong kalooban para sa kapayapaan ang siyang mangyari. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin at patubayan niyo po kami at iligtas po kami hanggang sa kami po ay makarating sa langit na bayan. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.